Isa pang mahalagang heavenly beings ay matatagpuan sa mga kasulatan ni Nabi Daniel. Nadaanan na natin ito ng pahapyaw, at gaya ng naipangako natin na tatalakayin natin ito ng hiwalay kaya tatalakayin na natin ngayon. Isa na naman ito sa mga napagkamalan o tinawag na angel pero hindi naman talaga sila anghel. Para malaman kung bakit ay kailangan mong panoorin ito. Ito ay ang o Erin pag plural, at ang tinatawag sa Aramaic na Kadishan. Mababasa natin ito sa Daniel chapter 4, verse 13. Ayon dito ay nagkaroon ng pangitain si King Nebuchadnezzar sa kanyang higaan, kung saan ay may bumaba mula sa Shemay, o langit, na isang at Kadish. Pansinin po ninyo ito dito. Si Daniel na isang Israelite at si King Nebuchadnezzar na isang Babylonian na hindi sumasamba kay Elohim, ay nagkakaintindihan tungkol sa mga heavenly beings gaya ng o Watcher or Guardian, at Kadish, o Set Apart One. Isa itong patunay na bagamat magkakaiba ng Elohim na sinasamba ang mga tao noong araw ay pareho sila ng mga bagay na nauunawaan tungkol sa Shamayim at mga heavenly beings. Nauunawaan din niya ang Council o Congregation of Elohim. Ayon sa talatang ito ay may isang at isang Kadish. Sa biglang tingin ay parang may dalawang beings na bumaba mula sa langit. Pero kung susuriin ay ang pagbanggit sa isang ay pagsasabi kung anong uri ng being ito. At ang pagsasabi na isang Kadish ay pagsasabi kung anong uri ng ito. Ibig sabihin ay iisa lang ang at ang Kadish na tinutukoy. Ang o Watcher, na ito ay Kadish, o Set Apart. Hindi ito angel o messenger lang. Bigyang pansin ang paliwanag o interpretation ni Nabi Daniel. Mababasa ito sa Daniel chapter 4, verse 17. Pansinin, ayon kay Nabi Daniel ito ay decree, o kapasyahan, ng mga Erin at Deman, o ipinapataw, ng mga Kadishan. Malinaw na ang mga Erin ay bahagi ng Council of Elohim na siya ang Ilaya, o Most High. Mapapansin na iba ang mga salita dito dahil Aramaic language ang ginamit sa ilang bahagi ng kasulatan ni Propeta Daniel. Linawin muna natin kung ano ang kahulugan ng mga salitang ito. Ang ay ang Hebrew word reference number H5994 ng Strong's Hebrew Dictionary. Pero ito ay isang Chaldee or Aramaic word. Ito daw ay kagaya ng Hebrew word reference number H5782 na tumutukoy sa Hebrew word na Ur. Ang ibig sabihin ay open eyes, awake. Marahil ay ito ang tinutukoy na irelim sa hierarchy ng mga heavenly beings sa Judaism. Ayon dito ay ang mga or Erin pala ay mga watchers at guardians. Kung naalala po ninyo sa mga nakaraan nating pag-aaral ayon sa Book of Enoch na nababanggit ang mga Erin. Sila po yan, pero hindi lahat ng Erin ay Kadishan. Ang Kadesh naman ay isa ring Aramaic o Chaldee word. Ito ay ang word reference number H6922. Ang ibig sabihin daw nito ay Holy One o Saint pero may paliwanag po tayo dyan maya-maya lang. Ang ibig sabihin talaga nito ay mga sanctified o set-apart beings ito. Mga ibinukod mula sa iba pang mga heavenly beings. Upang maunawaan yan ay tingnan natin ang sinasabing katumbas na salita nito sa Hebrew, ang H6918. Ang word reference H6918 ay ang Hebrew word na kadosh. Ang ibig sabihin daw nito ay sacred, ceremonial o moral. Bilang noun o pangalan ay tumutukoy daw ito sa Elohim. Maari din na ito ay isang angel, isang saint, isang sanctuary. Kaya halos katumbas nga ito ng Aramaic word na Kadesh sa kahulugan na Holy One o Saint. Upang mas maunawaan yan ay suriin din natin ang root word o pinagmulan nito na word reference H6942. Ang H6942 ay ang Hebrew word na Kadash. Sa kabuuan, ang kahulugan nito ay consecrate, dedicate, defile, hallow, keep, prepare, proclaim, purify, sanctify. Ang ibig sabihin nito ay ibinukod upang ilaan sa natatanging layunin. Pero hindi po ito gaya ng akala ng karamihan na nauukol lamang sa kabutihan o kabanalan.
Hindi ito gaya ng gustong palitawin ng mga mangangaral. Mabuti ang kanilang hangarin pero labas sa katotohanan. Ang katotohanan ay ginagamit din itong kadash kahit sa mga hindi mabubuting bagay. Narito ang isang halimbawa sa Biblia mismo. Mababasa sa Deuteronomy chapter 23, verse 17, ang Torah na ipinagbabawal ng Elohim na maging kadesh o female prostitute ang mga kababaihan ng Israel at bawal din na maging kadesh o male prostitute ang mga kalalakihan. Ang Hebrew word dyan na kadesha ay isinalin ng KJV na whore, pero ang kadesh ay isinalin ng KJV na sodomite, kaya naging malayo sa tunay na kahulugan nito. Pero itinama dito ng NASB. Ang kadesha ay malinaw na female prostitute ang kahulugan. Sila ang mga babae na ibinukod sa karamihan upang italaga bilang prostitute. Ito ay feminine version ng word reference number H6945. Ang word reference H6945 ay ang Hebrew word na kadesh na siyang male version. Ang kahulugan nito ay sacred person. Pero ang pagiging sacred ay pwede sa mabuti at pwede rin sa masama. Pwede sa kalinisan at pwede rin sa karumihan. Ang root word nito ay ang word reference number H6942 na walang iba kundi ang Hebrew word na kadash, na siyang main topic natin sa video na ito. Ipinakita ko lang po sa inyo yan mga kababayan upang makita ninyo ang buong katotohanan, hindi gaya ng mga mangangaral na half-truths lang ang ipinapakita sa inyo. Ginagawa ko ito upang mas maunawaan ninyo ang katotohanan sa kabuuan nito. Malinaw na ang kadash ay hindi gaya ng akala ng karamihan sa ngayon at hindi gaya ng itinuturo ng mga mangangaral dyan sa tabi-tabi. Isa ito sa napakaraming maling akala at paniniwala ng mga Christians. Ngayon, ay bumalik na tayo sa ating pagtalakay sa Erin at Kadishan. Ang ibig sabihin ng kadosh ay set apart o ibinukod. Ibig sabihin ito ay inihiwalay sa karamihan para sa isang nakatalagang layunin. Kaya isinasalin din ito na consecrated at sacred. Pero paglilinaw lang, hindi naman nangangahulugan lagi ito na mabuti. Dahil hindi naman ito limitado sa mabubuting bagay lang. Ang mga bagay na nakalaan para sa masama ay tinatawag din na kadosh. Sa katunayan ang mga prostitutes ay tinatawag din sa Bible mula sa salitang ito. Ang ibig sabihin kasi nito ay nakalaan. Kaya nakahiwalay ito sa karamihan. Kaya ang isa pang kahulugan ay dedicated. Ang English translation na saint ay nagmula sa Latin word na sancti o sanctus na ang kahulugan ay halos pareho lang ng Latin word na sacra kung saan nagmula ang modern word na sacred. Wala naman po problema dyan basta wag lang lilimitahan at ipapakahulugan sa mga tinatawag ng mga Catholics na santo. Hindi po totoo ang sinasabi nila kaya hindi sila yan. Tungkol naman sa English translation na holy, ay hindi natin masyado ginagamit yan dahil ito ay may Gentile pagan origins. Sa ibang video na lang po natin ipapaliwanag yan. Ang Tagalog translation naman na banal, ay wala pang napatunayan na Gentile pagan origins kaya hanggang wala pang napapatunayan ay maaari natin gamitin para sa ating mga kababayan. Kaya lang ito ay masasabing isang wrong translation dahil magkaiba ang kahulugan ng kadosh at banal. Ang totoo ay ang salita natin na banal ay isang salitang hiram mula sa Malay word na binar. Ang malalim na pinagmulan nito ay mula sa Proto-Malayo-Polynesian word na binar na ang kahulugan ay tunay, matuwid, at tapat. Ang totoo kaya tayo nagkakamali sa kahulugan ng Bible ng kadosh ay dahil sa pagkakasalin sa banal. Kaya nakintal sa ating isipan na ang banal ay nauukol lamang sa mabuti. Ang tama talaga na Tagalog word ay natatangi o nakatangi. Sa pagkakataong ito sa halimbawa sa kasulatan ni Propeta Daniel ay tumutukoy ito sa mga bukod tangi o natatanging mga erin o mga watchers na heavenly beings. Ang ear na ito ay kadish o set apart o banal. Kung maalala ninyo na ang highest rank ng heavenly beings sa Judaism ay ang Hayot HaKodesh o set apart living beings. Kaya hindi basta messenger o angel lang ang mga erin, dahil ang mga messengers o malakim ang pinakamababang katungkulan sa Shamayam. Hindi lahat ng heavenly beings ay set apart, kaya nga ibinukod sa karamihan ito. Yan mismo ang ibig sabihin ng kadishan. Ang erin ay nangangahulugan din na preserver o keeper. At higit sa lahat ay guardian.
Ito ang batayan ng Christian doctrine na guardian angels. Totoo ba ang guardian angels? Opo, totoo sila at ang bawat tao ay may nakabantay na ear. Hindi nga lang angels kasi natalakay na natin na hindi naman totoo na angels ang tawag sa mga heavenly beings na mataas ang katungkulan. Actually, katumbas ang Erin ang tinatawag sa Greek concept, na demon, na wala naman masamang kahulugan noon. Narito pa ang ibang nasusulat tungkol sa mga guardians. Si Michael ang guardian ng mga Jews o Israel. At meron din nakatalagang guardian ng ibang bansa gaya ng Persia at Greece. Isa itong patunay na ayon sa paniniwala ng mga sumulat ng Biblia ay may Elohim na nakatalaga sa bawat bansa. Sa puntong ito ay mas nagkakaroon na kayo ng larawan sa inyong isipan kung ano at paano ang kaharian ng Elohim sa kalangitan. Si Elyon o Ilaya ang pinakamataas sa lahat ng Elohim. Mayroong siyang Congregation of Elohim sa Shamayim o kalangitan, na tinatawag sa Hebrew na Adat-El. Binubuo ito ng mga Bene Elohim o mga anak ng Elohim, na tinatawag na kadisyon ni na Propeta Daniel. Ang kadisyon na ito ay pinili mula sa mga Ir at iba pang heavenly beings. Ang mga Erin ang nagbabantay bawat isa sa atin at nag-uulat kaya sa kaitaasan kung ano ang ating mga ginagawa. Pansinin, akyat manaog sa langit ang mga heavenly beings na ito para mag-ulat at ingatan ang tao. Malinaw na ang mga Erin condition ay ilan sa mga mahahalagang spirit beings sa world of Elohim. Malinaw din na mali talaga ang turo sa atin tungkol sa mga anghel at malinaw na hindi anghel ang Erin. Kung minsan ang mga set-apart living beings gaya ng mga Erin, Cherubim at Seraphim ay gumaganap bilang Malakim, o messengers, pero hindi lahat ng Malakim ay set apart, na gaya ng ibig sabihin natin dito. Nalula na ba kayo mga kababayan? Marami pa tayong matutuklasan. Nag-uumpisa pa lang tayo. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.